Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nilabas ko ang punyal habang tinatahak ang makipot na daan sa may pilapil. Nararamdaman ko ang maitim na presensya sa paligid. Kaya alam kong nasa malapit lang siya at nagmamasid. Sa paglalakad-lakad ko ay dinala ako ng aking mga paa sa may butas ng lupa. Huminto ako at nakiramdam saglit. Sinipat ko ang butas, subalit wala akong maramdaman na may nakasilip dito o kaya nagkukubli. Maya-maya, may isang kaluskos ang gumalaw sa di kalayuan. Napalingon ako sa kanang direksyon ko, pero agad din itong lumipat sa kaliwa. Sinundan ko siya ng tingin, ngunit agaran itong naglaho at walang ano-ano'y biglang sumulpot sa likurang bahagi ko. Sa gulat ko, hindi ko na namalayang umatake na pala ito. Animoy tumigil ang ikot ng oras nang tumambad ang isang maliit na nilalang sa harapan ko. Napatalon na umatake at nakahanda akong kalmutin. Dahil dito, hindi ako agad nakareact sa bilis ng pangyayari hanggang sa maramdaman ko na lang ang hapdi sa dibdib ko. Napunit ang damit ko ng 3 dangkal siguro. Tinamaan na pala ako nang di ko namalayan at nakita ko na lang na tumutulo mula sa matutulis niyang kuko ang sariwa kong dugo. Napaatras ako sabay na pahawak sa dibdib. Magkahalong hapdi at kirot ang nararamdaman ko. Napamura akong malaman na ganito pala kabilis ang nilalang na ito. Buisit talaga! Ang bilis niya! Hinubad ko na ang damit ko at pinatulong maigi ang dugo. Tapos tinali iyon sa dibdib ko paikot sa balikat. Dito ko palang napigilan kaunti ang pagdurugo ng sugat ko. Nakatingin sa akin ng matalim ang nilalang. Ganun pa rin ang kanyang itsura. Kulo-kulubot ang buong mukha at sobrang mapupula ng mga mata. Dinilaan niya ang kuko niya na may bahid na dugo ko, tapos ngumisi siya sa akin ng nakakaloko. Pambihira, inaasar ba ako nito? Bulong ko pa sa sarili. Naisip kong ito na marahil ang halimaw na una nung uko na kinakatakutan ng lahat ng mga taga San Agustin. Sa taas na 3 feet ay di mo aakalaing kaya nitong tumalon ng hanggang 7 o 8 feet. Ginagamit niya ang matatalas na mga kuko para pumatay ng tao. Biglang sumugod ang unano at bumitaw ng malakas na kalmot sa sikmura ko. Mukhang target nitong warakin ang tiyan ko at ilabas ang aking mga lumanloob sa katawan. Nasalag ko naman ito gamit ang braso, pero napaatras ako dahil sa lakas ng impact. Nasugatan lang kaunti ang braso ko, pero hindi ko ito ininda. Kasabay ng pagdistansya ay umusal ako ng orasyon at ibinulong ko sa punyal ni Tata Dino. Naghanda uli ang uko at parang pinapatigas niya ang katawan sa pamamagitan ng pag-ihip ng hangin. Nag-iwan ng makapal na alikabok ang atake ng unano nang sumugod ito at nagbitaw ng isang kalmot. Nagulat ito nang mahawakan ko ang kamay niya, tapos sinaksak ko siya sa leeg. Kaso nabigla ako nang mahawakan niya rin ang kamay ko. Nasyak ako sa lakas niya. Napigilan niya ang atake ko nang walang kahirap-hirap. Tapos sumipa ito sa dibdib ko at paatras na sumirko sa ere. Pagkalapag nito sa lupa ay sinurpresa ko ito ng hiwa sa mukha. Nabigla rin ito sa bilis ko. Hindi niya napansin na nakalapit na ako, kaya hindi ito nakareact agad. Napaungol ito ng mahina nang mapasadahan ko siya ng paghiwa sa pisngi. Umatras ito ng masaktan at nagtago sa masukal na bahagi ng talahiban. Napalingalinga ako sa paligid nang maramdamang dumadami ang kaluskos. Malamang hinihilo niya ako o kaya nilalansi. Dinukot ko sa bulsa ang bote ng langis ni Andrea at bumuhos ng kaunti sa kapinahid sa katawan ko.
Tumigil ang mga kaluskos at isang mahabang ungol ang narinig ko. Maya-maya pa ay lumabas ang uko mula sa madilim na talahiban, tapos nagpalingalinga ito sa paligid. Sa pamamagitan ng samyo ng dugo ko ay hinahanap niya kung nasaan ako. Pero ang totoo, nakatayo lang ako sa harapan niya at binabantayan ang kilos nito. Nagmistula itong bulag ngayon na nangangapa sa dilim. Wala siyang maaninag sa akin o maamoy man lang. Tanging presensya ko na lang ang nararamdaman niya. Nagsimula itong humakbang patungo sa akin, tapos inikutan ako at inaamoy-amoy. Nakahanda na sana akong saksakin siya sa katawan, kaso bigla namang nawala ng bisa ang langis. Nakita niya ako kaya mabilis itong umatras at nagtago. Napamura tuloy ako sa inis. Palpak talaga ang plano ko at sana dinamihan ko na ang paglalagay. Nagsimula ulit ang mga kaluskos sa paligid hanggang sa palipat-lipat ito sa magkakaibang direksyon. Nililito na naman ako nito kaya umusal ako ng dasal at tinapunan ng tigalpo ang direksyon kung saan pumasok ang unano. Napaungol ang uko nang tinamaan ko ito. Natigil ang mga kaluskos at ilang minutong nabalot ng katahimikan ang paligid. Nang hindi na ito lumabas, ay nagpasya na akong umupo at mataimtim na nagdasal. Ang galaw ng kalikasan ang gagamitin ko para subukang hanapin ang halimaw na onano. Kung saan may maitim na budhi, ay tiyak na doon siya nagtatago. Pinatalas kong mabuti ang aking pakiramdam at walang ano-ano'y may naramdaman akong sumasagitsit na hangin na tila bumubulusok sa likuran ko. Paggalingon ko ay nahuli ng mata ko kung paano nagbitaw ng kalmot ang unano na iyon, kaya pareho kong nasa lag ito. Biglang nawala ang unano tapos lumitaw sa likuran ko at mabilis nitong ginamit ang kuko sa isang wasiwas para gilitan sana ako sa bato. Nakailag ako nang yumuko ng kusa ang ulo ko. Pagkatapos ay nag-iwan ako ng madiin na saksak sa tagiliran nito. Bumagsak ang unano nang mahiwaan ng ilang pulgada ang bodega nito. Sumargo ang dugo sa lupa at unti-unting lumitaw ang kakaibang usok sa sugat nito. Hindi makatayo ang uko sa tinamo niyang pinsala, kaya gumagapang na lang ito para tumakas. Mabagal itong gumagapang patungo sa matataas na talahiban. Gamit ang pagpadyak ng paa at hila ng mga siko at tuhod. Nagmistula itong sanggol sa estilo ng paggapang nito. Habang gumagapang ay may lumalabas na impit na iyak sa kanya. Hindi na ito nakabangon sa pinsala. Unti-unti naging apoy ang kaninang usok na lumitaw sa sugat niya. Marahil hindi niya kayang pagalingin ang sarili niyang sugat, kaya lumayo na lang siya at tumataka sa laban namin. "Oh, saan ka pupunta, munting unano?" Tanong ko pa sa uko. Naghihingalo na siya matapos kong patihayain. Nagulat ako nang biglang magbago ang itsura nito, tapos nagmukhang bata. Nagmamakaawa itong tumitig sa akin. Nakahanda na akong itarak ang punyal sa kanya. Subalit hindi ko maintindihan kung bakit ako nakadama ng awa. "Maawa ka, huwag mo akong papatayin," pakiusap ng uko. "Kung hindi kita tatapusin, malamang marami ka pang bibiktimahing inosente sa baryong ito," sagot ko sa unano. "Pangako, hindi na ako uulit. Hayaan mo lang ako mabuhay. Lalayo na ako." Mangyak-ngyak na sabi ng uko. "Pero hindi ako nakakipagkasundo sa halimaw." Tugon ko pa rito. "Kung ganun," sambit ng uko at biglang nagbago ang itsura nito. Nagbalik sa pagiging mabangis na halimaw. "Sinasabi ko na nga ba?" Napatalon ako at napaatras ng iwas-iwas ng uko ang kanyang mga kuko. Nagulat ako nang magawa pa nito makabangon sa kabila ng kanyang pinsala. Tumayo itong nakangisi sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Pinagpag niya ang umuusok at umaapoy na bahagi ng katawan. Para lang itong natunaw na luha ng kandila na bumagsak sa lupa.
Nakakagulat ito. Anong klaseng nilalang siya? Imposibleng ganun-ganun lang siya nakarecover sa kanyang sugat. Hindi kaya ginagamit niya lang ang pagmamakaawa sa akin para magkaroon ng oras na mapagaling ang sarili niya. Pero imposible, nakikita kong hindi naman humihilom ang sugat niya, kaya papaano ito nangyari? Naguguluhan ako sa nangyayari. Litong-lito ang isip ko ng mga oras na iyon. Paano mo nakontra ang sumpa ng balaraw? Tanong ko pa rito. Hindi mo maintindihan? Makapangyarihan kaming mga nilalang. Naiiba kami sa mga nakakaharap mo. Kayang-kaya naming paikutin ang mga tao. Tumatawang sagot pa ng una nung uko. Buwisit, naisahan niya ako. Sana hindi na lang pala ako nagpadala sa damdamin ko kanina. Pinairal ko pa kasi ang emosyon. Kaya nagkaletse-letse na tuloy ang lahat. Nagsimulang kumilos ang uko matapos bumalik sa normal ang dating estado ng katawan nito. Mas lalo siyang bumangis at mas lalong naging agresibo. Puwersahan siyang umatake at ginamit muli ang mga kuko upang subukang butasin ang sikmura ko. Natapik ko ang kamay niya at nagtapon ako ng suntok. Subalit kumukonekta ang siko niya na tumatama sa pangako. Bahagyang naaalog ang katawan ko dahil sa lakas ng impact. Sinubukan kong umatras, subalit sinusundan niya lang din ako at nagpapakawala muli ng mga kalmot sa aking katawan. Gamit ang dignum ay humugot ako ng lakas dito, kaya nakasabay na rin ako sa bilis niya. Nailagan ko ang atake nang yumuko sabay nagdak ako. Dumistansya muna ako ng ilang metro matapos makaiwas sa atake niya. Pambihira, ang bilis talaga ng bulinggit na to ah. Ang bilis ng mga kamay niya. Kung hindi lang dahil sa dignum, malamang pira-piraso na ang katawan ko. Kailangan ko mag-ingat sa susunod. Bulong ko pa sa sarili. Hoy Emong, gamitin mo ang orasyon na itinuro ko sa iyo para makasabay ka sa kanya. Huwag mo siyang mamaliitin. Hindi siya pipitsugin o kagaya ng ibang nilalang. Ang pagkamaliksi niya ang ginagamit niyang kalamangan sa iyo. Kailangan mo munang mag-antay bago sumagot ng atake. Puntiriyahin mo siya sa puwitan dahil iyon ang kahinaan niya. Saka mo siya saksakin sa puso kapag hindi na siya nakagalaw. Wika pa ni Agum sa aking isipan. Oo, alam ko na yan. Teka, hindi mo ba ako tutulungan? Aba, ang swerte mo rin no. Papanoorin mo lang ako sa laban habang kinakatay ako ng punggok na ito. Sagot ko naman. Kayang-kaya mo na yan. Mas magaling ka pa nga sa akin eh. Napikon ako nang tumawa ang loko. Sira ulo ka talaga no. Tsaka bakit sa puwet pa? Takot ba ang unano na ito na matumbungan? Tanong ko pa kay Agum. Ang totoo niyan, wala silang butas sa puwet, kaya hindi sila nakakadumi. Yun ang puntiryahin mo sa kanya. Kumanda ka na, aatake na siya uli. Babala ni Agum. Sumugod na nga muli ang uko na animoy paniking lumilipad sa ere at nagbitaw ng malakas na sunto. Umusal ako ng orasyon at nagulat ito na maglaho ako bigla. Naudlot ang atake niya saka nagpalingalinga sa paligid. Maya-maya ay lumitaw ako sa likod niya nang hindi niya namamalayan at nagpakawala ng isang serye ng suntok. Nag-iwan ng matinding shockwave ang bawat suntok na kumukonekta sa likod ng uko. Animoy kinikiliti ang maliit na uko at umiikot ito habang nakalutang sa hangin. Isang malakas na sipa ang binitawan ko sa buong katawan at tumalsik ang unano papalayo sa butas. Nakaladkad ang katawan nito sa lupa na siyang sumira sa mga pananim sa paligid. Tatayo na sana ang uko subalit kumilos ako agad at nakalapit sa kanya. Hinawakan ko ito sa katawan, saka binuhat para ibalibag, pero nakalusot ang isang paa nito at ang kasunod ay isang sipa na tumama naman sa mukha ko. Parang yumanig ang mundo ko sa lakas ng sipa niyang iyon. Mga ilang metro din ang inabot ko at diretsyong napatihaya sa lupa. Napailing-iling na lang ang ulo ko dahil sa pagkahilo. Ilang sandali ring dumilim ang paningin ko.
Dito ko palang nadama ng husto ang totoo niyang lakas. Damang-dama ko talaga ito kahit pa may proteksyon ako. Malakas ka talagang unano ka. Wika ko pa, sabay pinunasan ko ang tumutulong dugo sa aking ilong. Nanginginig akong tumayo habang naghahanda na muli sa paglusob ng unano. Parang hindi malang ito napapagod sa laban namin. Nakangisi pa nga ito at mahalata na ganadong-ganado sa laban. Pero sa halip na alalahanin ang bagay na ito, ay pumikit na lang ako at taimtim na nag-concentrate. Umusal ako ng mantra habang nakapikit. Pagdilat ko ng mga mata ay sumalubong sa akin ang mga kuko ng unano. Nagulat ito nang hawakan ko lang ang kamay niya, tapos nagbitaw ng isang suntok mula sa ibaba pataas. Sumir ko ng ilang ulit ang unano nang kumonekta ang uppercut ko sa panga niya. Hindi pa ako nakontento at hinablot ko pa ang mukha niya habang papupulusok ito sa katinanggap ang isa namang malakas na sipa. Sumuka ng dugo ang uko nang lamunin nito ng buo ang dalawang malalakas kong kombinasyon. Malakas na kumalabog ito sa lupa nang bumagsak ang unano. Nilapitan ko ito agad para itarak na ang balaraw. Pasensya ka na, ito na talaga ang katapusan mo. Sabi ko pa, ngunit isang kumikinang na bagay ang binitawan ng uko sa kamay at biglang lumiwanag ang paligid ko. Sa sobrang tindi ng liwanag nito ay nasilaw ako at nahilo. Nabitawan ko ang patalim nang takpan ko ang mga mata ko sa liwanag. Sinamantala naman ito ng tusong uko at binodega niya ako. Tapos isang mabilis na wasiwas ng kamay ang pinakawalan nito. Bumagsak akong duguan at nahihilo. Pilit akong gumagapang para lumayo sa liwanag. Pero isang tadyak ang tinanggap ko mula sa uko. Muling umagos ang mapupulang dugo galing sa aking bibig. Halos hindi na ako makagalaw at makatayo. Sumisikip na ang dibdib ko sa sakit at nahihirapan na rin akong huminga. Mukhang naabot ko na ang sukdulan ng limitasyon ko, subalit ang espiritong pantao ko na lang ang lumalaban. Pinipilit ko pa rin lumayo muna sa uko. Ano tao? Susuko ka na ba? Nakakahawa ka naman sa lagay na yan. Para kang asong gumagapang. Wala ka ng kawala. Kaya huwag ka nang umasang makakalayo ka pa rito. Ano kaya kung kunin ko na rin yung mukha mo? Sa bagay pogi ka naman eh. Mas maganda siguro kung yan na lang ang ipapalit ko sa mukha ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya at sinubukan ko pa uling gumapang. Subalit bumagsak na ang katawan ko dahil sa pagod at sa mga malalalang pinsala na natamo. Hoy Emong, bumangon ka dyan! Huwag kang basta-basta susuko! Kaya mo yan! Tapusin mo na ang isang yan! Ano ka ba? Para unano lang, hindi mo pa kaya? Yan na lang ba ang hangganan ng lakas mo? Wala ka palang kwenta eh! Madali ka lang nasusukat ng kaaway! Wika pa ni Agum na ikinainit agad ng ulo ko. Mabilis na tumaas ang dugo ko sa sinabi niya. Hindi naman kasi pagmomotivate ang ginagawa niya, kundi iniinsulto niya ako at binababa. Napansin kong biglang nawala ang kislap ng liwanag nang ibaba ng uko ang kamay niya. Dito na ako malinaw na nakakita at nagsimulang makahinga ng maluwag. Hindi ko alam kung anong liwanag ang gamit niya. Pero hindi ko maikakaila na naging malaki ang epekto nito sa akin. Halos mamatay na ako sa misteryosong liwanag na iyon sapagkat parang pinipigilan ako nitong makakilos ng maayos. Hindi rin ako gaanong makahinga at parang pinapasikip ang dibdib ko. Isa na namang tadyak ang sumunod pero napigilan ko ito ng isang kamay. Sumabog ang malarapidong suntok ko nang makalusot ang kamao ko sa mukha at nag-crack ang maliit na buto nito sa ilong. Matapos ang malupit na combo ay isang mabilis na sipa ang inihagis ko sa kanya. Umikot ang ulo ng uko at tuluyang nabasag ang ilong nito. Tila nayupi na lata ang pagmumukha ng unano nang bumagsak ito sa lupa. May nakita akong kumikinang na bagay sa lupa.
Nilapitan ko ito at nakita ang punyal kaya pinulot ko ito. Lumapit ako sa nanghihinang uko na pilit na tumatayo. Sa kabila ng mahinang katawan ay meron ba itong lakas na magpakawala ng kalmot. Pero madali ko lang iyong naiwasan at binigyan ng isang suntok ang puwitan nito. Halos mangisay sa sakit ang unanong uko nang buong pwersang tinanggap ang pinakamalakas kong suntok. Bumagsak ito sa lupa at hindi makagalaw. Naanimoy dinaluyan ng daan-daang bultahe ng kuryente sa buong katawan. Tinadyakan ko ito kaya mabilis na patihaya ang katawan niya. Lumuhod ako sa tabi niya at inihanda ang balaraw. Tawagin mo na lahat ng mga katropa mong masasamang nilalang, sapagkat hinding-hindi ka sasantuhin ng patalim na to. Pasensyahan na lang tayo at dito na magsisimula ang sentensya mo. Wika ko pa, sabay itinaas ang balaraw sa ibabaw ng dibdib ng halimaw na unano. Huwag! Pakiusap! Huwag mong ituloy yan! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong Napasigaw ito ng malakas nang itarak ko na sa puso niya ang balaraw. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos lumatay ang dila niya nang madama ang init ng talim noon sa kanyang puso. Sagad sa buto ang pagbaon ng balaraw sa kanya na naging dahilan para maubusan na rin ito ng hangin. Yung kaninang sigaw ay unti-unting humihina hanggang sa gumaralgal na ang boses niya dahil sa pagkalagot ng hininga. Ilang sandaling napatitig ako sa uko na tila hindi makapaniwalang sa akin lang nagtapos ang buhay niya. Marahan itong napahawak sa mga kamay ko na naging mitya ng pagkawala ng kanyang buhay. Maya-maya ay isang puting usok ang lumitaw sa sugat niya. Sumunod na lumiyab ang ibabaw ng balaraw at bumaba ang apoy sa puso patungo sa mga parte ng katawan hanggang sa kumalat na nga sa kabuuan nito. Napadistansya ako ng ilang dipa nang tuluyang nilamon ng malaking apoy ang buong katawan ng uko. Hindi nagtagal ay humupa rin ang apoy hanggang sa mawala at tuluyang maging abo ang uko. Tangi ang balaraw na lang ang naiwan habang nakatarak sa lupa. Lumapit ako at hinugot ito kung saan naiwan sa lupa ang marka ng uko. Ni hindi man lang ako nainitan sa punyal. Tila mas gumaan at mas lumamig pa ito sa pakiramdam ko. Nang dahil dito, mas lalo pang tumaas ang kumpiyansa ko sa paglipol sa masasamang mga nilalang na nag-ahasik ng lagim sa sangkatauhan. Pakiramdam ko ay umangat ng 99% ang aking moral. Ni hindi na ako makukuha ngayon ng mga bluff o paninindak kahit ilan pang nilalang ang makasagupa ko. Matapos nito ay nagpasya na akong umuwi sa bahay. Habang naglalakad ay hindi ko rin maiwasang isipin kung ilan pa kayang mga nilalang ang natitira sa lugar. Sunod-sunod at hindi na mabilang ang mga kalaban na nakakasalamuha ko rito. Kung iisa-isahin ko lang sila, ay baka makagawa na ako ng isang nobela. Gayunpaman, hindi naman lahat ay nakabangga ko talaga. Karamihan ay nakikita ko lang at nararamdaman pero hindi sila lumilikha ng anumang pagkilos. Marahil pamilyar na sila sa presensya at aura ko kaya hindi sila nakakagawa ng hakbang laban sa akin. Pagkarating ko sa bahay ay maingat kong isinara ang pinto tapos maayos na isinuot ang damit ko at dahan-dahan lang ang hakbang ko habang papaakyat sa hagdanan. Nang papasok na ako sa kwarto, ay may isang tao ang biglang nagsalita sa likuran ko. Nagulat ako nang sabihin niyang nakita nito ang lahat ng ginawa ko sa labas. Pamilyar ako sa boses niya kaya nilingon ko kaagad ito. Ah, talaga? Nakita mo? Pero hindi ko alam ang sinasabi mo ah. Pagdidinay ko pa kay Marie. Nakasandig ito sa pinto ng kanyang silid habang nakahalukip-kip sa tiyan ang mga braso. Magsisinungaling ka pa? Lumapit ito sa katinapik ako sa noo. Nagulat ako at natulala sa kanya. Hindi dahil sa ginawa niya kundi sa pagtitig niya sa akin ng malapitan.
Nanigas ako at hindi makagalaw sa kinakatayuan nang tumapat ang mga mata niya sa mukha ko. Ilang segundo akong hindi makahinga at pakiramdam ko, lumalaki ang ulo ko. Namumula na ako sa hiya pero pinipigilan ko lang ang aking sarili. Ang ganda niya talaga. Bulong ko sa sarili na nakangiti. Oh, bakit nakangiti ka dyan? Napataas ang kilay nito. Wala. Naalala ko lang kasi nung oras na nanginginig yung katawan mo. Alam kong natatakot ka ng husto nung mabanggit ang halimaw na unanong iyon. Palusot ko pa rito. Nabigla naman si Marie at inilayo niya ang sarili sa akin. Tapos ilang sandali itong natahimik. Sinubukan kong basahin ang naiisip niya, ngunit hindi ko naman mahulaan. May nasabi ba akong mali? Pasensya ka na, ang daldal ko pa kasi. Paninisi ko sa sarili habang napapakamot. Minsan ko na kasi siyang nakita, kaya hindi ko talaga maiwasang matakot tuwing nababanggit siya. Saan nito? Nabigla ako sa sinabi niya. Kung ganoon, totoo ngang may karanasan na siya sa uko na iyon. Pero hindi niya lang ito magawang ibahagi sa iba dahil natatakot siya. Marahil siguro ang laking trauma ang inabot nito sa kanya. Kaya tahimik lang siya at pilit kinakalimutan ang bagay na iyon. Ganun ba? Ang laking takot pala na dinala sa'yo ng unanong yun ah. Mabuti na lang at hindi ka nabaliw. Ani ko. Ay, pasensya ka na sa sinabi ko. Pambihira ka, Emong. Kung ano-anong sinasabi mo. Wika ko pa sa aking sarili. Ayos lang yun. Dahil kasi sa'yo, matatahimik na rin ang lugar namin. Salamat sa ginawa mo. Seryosong wika nang nakagiting si Marie. Nahiya tuloy ako at namula. Direkta kong tinignan si Marie, tapos gumanti rin ng ngiti. Pero wala talaga akong alam sa... Napatigil ako sa pagsasalita nang tinapakan ni Marie ang kanang paa ko. Pambihira! Tinakpan agad ni Marie ang bibig ko, kaya naging impit na lang ang hinanaing ko. Tinanggal ko ang kamay niya, saka tinignan ang paa ko. Namumula ang tinapakan niya at unti-unti yatang namamaga. Bakit mo ginawa yun? Ang sakit dun ah. Reklamo ko pa. Alam mo, ang gulo mo. Sinasalungat mo lagi ang sarili mo. Tapos, magsisinungaling ka na naman. Kahit huling-huli ka na nga. Hindi ka nagbumukhang kabado ngayon kung nagsasabi ka ng totoo. Natigilan ako sa sinabi ni Marie. Ano kasi baka bigla mong ipagsabi ang nakita mo. Kaya mabuting ilihim ko na lang. Paliwanag ko naman. Naku, huwag ka mag-aalala. Hindi ko naman sasabihin sa iba eh. Di ko pagkakalat ang ginawa mo. Nakatulong ka pa nga. Napakatapang mo sa ganyang edad mo. Gusto ko ang mga matatapang na katulad mo. Hindi ako nakareact sa sinabi niya. Unti-unti ulit akong namula sa hiya. Naku, huwag mo naman akong purihin ng ganyan. Baka lumaki ang ulo ko. Saan ko pa? Pakiramdam ko ay mas nagagandahan na ako sa kanya kaysa kay Glenda. Mas type ko ang postura niya dahil diretso siyang magsalita. Walang paligoy-ligoy kahit may pagka-boyish ang forma at ugali. Salamat talaga ha. Tagos sa puso na pasasalamat niya. Wala yun. Simple lang naman yung ginawa ko eh. Hindi naman iba sa ginagawa ng ibang albularyo. Sa katunayan yan, nasa panig ko lang siguro ang Diyos. O baka natsambahan lang, kaya ganun ang nangyari. Pagpapakumbaba ko pang paliwanag. Kahit ano pang sabihin mo, niligtas mo pa rin ang lugar namin. Salamat uli sa ginawa mo. Tinalikuran na ako ni Marie matapos nito, sa kasabay na pinihit ang seradura ng kanyang kwarto. Tinawag ko ito at huminto naman si Marie. Nagtatakang napalingon ang magandang babae sa akin. Bakit? May sasabihin ka pa? Inosenteng tanong niya pa. Nakatitig ito ng diretso sa mga mata ko. Wala naman. Gusto ko lang sanang itanong kung magkaibigan na ba tayo? Nahihiyang sabi ko pa. Ha? May sinabi ba akong ganun sa'yo?
Sambit ni Marie na nagpabura ng ngiti sa labi ko tapos biglang napasimangot. Ganun ba? Sige, kalimutan mo na lang. Tulog na lang tayo ulit. Natatarantang sagot ko pa. Sa sobrang hiya ay bumagsak bigla ang mga balikat ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Kung hindi ko na sana binanggit iyon, di rin sana ako napasubo. Napahinto ako nang biglang magsalita si Marie habang papasok na ako. Sige na nga, magkaibigan na tayo, Emong. Masungit na pagkakasabi ni Marie pero natuwa pa rin ako sa narinig at dahan-dahang napalingon sa kanya. Ngunit isinara niya na ang pintuan ng kanyang kwarto. Pero ayos pa rin yun sa akin. At least nagtagumpay ako sa aking first move. Magkaibigan na daw kami ni Marie. Napasuntok pa nga ako sa hangin dahil sa tuwa. Pagkapasok ko ay nabutan kong mahimbing pa rin ang tulog ng mga kasama ko. Siniksik ko sa ilalim ng unan ang punyal. Tapos nakangiting kumuha ng damit para pamalit sa napunit at duguan kong damit. Humiga na ako sa kama habang iniisip ang magandang mukha ni Marie. Pakiramdam ko nawala ang pagod at bigat ng aking katawan. Mas lalo itong gumaan dahil sa mga sinabi ng dalaga. Di ko inaasahan na magiging kaibigan ko agad siya. Swerte na sigurong maituturing na magkaroon ng kaibigan na kasing ganda niya. Maya-maya pa, hindi ko nga namalayan, nahila na pala ako ng antok kakaisip ko kay Marie. Maliwanag na ang paligid nang magmulat ako ng mga mata. Tinignan ko si Roho pero wala na ito sa tabi ko. Sinipat ko sa ibaba sina Buboy pero wala na rin sila at maayos nang nakatupi ang mga bedsheet sa sahig. Bumangon ako at nagpasyang lumabas ng kwarto. Naabutan kong nagkakape ang buong pamilya sa sala kasama sina Roho, Buboy at Lito. Oh, iho, buti at gising ka na. Alika, saluhan mo na kami rito. Marie, iha, kumuha ka nga ng baso doon. Nang maipagtimpla natin ng kape ang ating bisita. Utos ni Mang Oscar sa anak na babae. Sinipat ko saglit si Marie at napansin ko na bahagya siyang nakangiti. Naalala ko ang nangyari kagabi kaya napangiti na rin ako. Lumapit ako kay Lito at umupo sa tabi nito. Napansin niyang nakangiti ako. Oh, ba't ang saya mo yata? Takang tanong pa nito. Wala naman. Maganda lang kasi ang napanaginipan ko kagabi. At yun siguro ang masasabi kong pinakamaganda sa lahat ng naging panaginip ko. Nakangiting sabi ko pa kay Lito. Pues, pihadong babangungutin ka mamaya. Pag-aakyat na tayo sa bundok. Kaya ihanda mo na yung mga binti mo sa pag-akyat. Hirit naman ni Buboy habang sumusubo ng itlog. Anong sinasabi mo, taba? Napatingin naman ako kina Lito at Roho. Sinasabi niya lang naman na aakyat tayo sa isa sa pinakamataas na bundok dito sa Bohol. Tugon naman ni Roho. Ano? Seryoso kayo? Ganun ba yun kataas? Tanong ko naman. Alam kasi nilang matatakutin ako sa matataas na lugar. Kulang-kulang humigit 200 hakbang ang aakyatin bago niyo makita ang buntun sa itaas ng bundok. Paliwanag naman ni Mang Oscar. Hinawakan siya sa kamay ng asawa habang ito ay nakangiti sa akin. Ano? Parang taas naman yata noon. Tsaka, ano naman po yung buntun, Mang Oscar? Tanong ko pa. Yun ang tawag sa mga burol na makikita sa lugar na ito. Ayon sa isang alamat, di umano'y umiyak ang isang higante matapos mabigo sa pag-ibig at lumaki ang mga burol kung saan bumagsak ang kanyang mga luha. Batay naman sa kwento ng mga matatanda, humigit 2 milyong taon na raw ang nakalilipas. May isang malaking bagyo ang bumisita sa Pilipinas. Tinakpan ng dagat ang lugar, ngunit kasunod ng malakas na lindol ay gumalaw naman ang lupa. Biglang umatras ang dagat na nag-iwan ng buong mga koral at shell. Sa paglipas ng mga siglo, nililok ng mga pagguho, ulan at hangin ang mga buntun sa lugar na may taas na 30 hanggang 50 metro. At sa isa pang bersyon, isang pares ng mga higante
ang nakipagdigma at naghagisan ng malalaking bato sa isa't isa sa loob ng ilang araw. Kalaunan, ang mga higante ay lumipas at nalutas ang kanilang pagkakaiba. Ngunit ang mga malalaking punso ay nanatili kung saan bumagsak ang mga bato. Salaysay ni Mang Oscar, masyado akong naaliw sa kwento nito kaya hindi ko tuloy na malayan na nakalapit na pala sa akin si Marie saka iniabot sa akin ang tasang may kape na umuusok sa init at inilapag ito sa lamesa. Salamat dito ah. Nakangiti kong sambit kay Marie. Tumango lang ito. Ngunit lihim kong sinundan ng tingin si Marie habang naglalakad ito pabalik sa kanyang pwesto. Huwag mo masyadong katitigan, baka matunaw. Hirit pa ni Lito. Nahampas ko tuloy ang braso nito. Hindi ko napansin na nahuli niya pala akong nakatitig ng palihim kay Marie. Ayon pa kay Mang Oscar, bagamat maraming bersyon ang kwento, ang pinagmulan ng burol na ito ay nananatili pa ring misteryo sa isipan ng mga tao magpasa hanggang ngayon. Wala pang nakakaalam kung paano ba talaga nabuo ang mga burol na ito. Ngunit sinasabi ng lumang alamat, nabuo ito ng mga higanting naghahagis sa isa't isa ng mga bunton ng lupa. Sa kasalukuyan ay mayroong humigit 1,000 opisyal na nakatalang Chocolate Hills sa lugar. Ngunit naniniwala ang mga eksperto na maaaring umabot pa ito sa 2,000 kapag tuluyan nang natapos ang pagmamapa sa buong paligid ng Chocolate Hills. Ilang minuto ang nakalipas. Pagkatapos ng aming pag-aalmusal ay nagpasya si Mang Oscar na samahan kami sa pagtungo sa bunton. Tumanggi si Rojo dahil baka makaabala lang ito sa ginagawa ng tsuhin. Pero sinabi naman niyang may dadaanan siya sa bilar, kaya mabuti pang samahan niya na lang kami. Sakay ng tricycle ay tinahak namin ang mahabang highway ng Bacani Road, kung saan isa sa mga intersection nito ay ang Luway Road na pinakamalapit at salungat na ruta ng bilar upang makarating sa peak ng bunton. Mula sa San Agustin ay babiyahe kami ng halos 30 minutes dahil nakamotor. Ngunit kung nakakotse ay kulang 20 minutos ay mararating na namin ang Carmen. Matapos nga ng ilang minuto ay narating din namin ang bayan ng Carmen. Pumapangat sa distrito ng lalawigan ng Bohol. Binubuo ng 30 purok na may higit 10,000 kabahayan at pinamamahayan ng halos 5,000 katao. Napapalibutan ang bayan ng malalaking kabundukan, bukirin at malawak na palaisdaan. Pagdating namin sa isang partikular na baryo, ay bumungad sa amin ang malaking bundok na makikita sa loob ng entrada. Luntian at sagana ang pananim sa paligid. Magubat din ang lugar, na isa sa indikasyon na pinamamahayan din ng iba't ibang uri ng elemento ang lugar na iyon. Isang makipot na bukana ang tutuluyan namin, kaya nagpasyang tumigil ang tricycle dahil mahihirapan ito makapasok sa porma ng daan. Bukod sa baku-bako ay matarik pa ito, kaya malabo nang kayanin pa itong akyatin ng tricycle. Nagpasya na lang kami na bumaba at maglakad. Oh, paano? Hanggang dito na lang siguro. Mag-iingat kayo sa pag-akyat ha. Roho, bantayan mo mabuti ang mga kaibigan mo. Tandaan nyo, walang maghihiwa-hiwalay sa inyo ha. Maliwanag. Wika ni Mang Oscar. Bukod rito ay kabilin-bilinan niya din na huwag kaming mag-iingay sa lugar. Lalo pag nasa bandang gitna na kami ng trails. Baka may magambala raw kaming nilalang na namamahay sa paligid ng bundok. Isa pa, kapag ramdam daw namin na parang may kakaiba, ay mas mabuting bumaba na kaysa sa tumuloy. Napangiti na lang kaming apat dahil hindi namin inakalang masyado palang mapamahiin si Mang Oscar. Opo, Uncle. Salamat po sa paghatid. Ani Rojo. Walang anuman. Oh, paano? Susunduin ko na lang kayo mamayang hapon ha. Dagdag pa ni Mang Oscar. Sige po, Uncle. Mag-iingat po kayo. Sagot naman ni Rojo. Tumango lang ito at sumenyas na sa driver na paandarin na ang tricycle.
Hinatid pa namin ng tanaw si Mang Oscar habang papalayo at maya-maya lamang ay nagpasya na rin kaming tumuloy sa paglalakad. Pinasok namin ang makipot na entrada na noon ay wala pang nagbabantay. Dala ang kaunting gamit at mga pagkain ay sabay-sabay naming inakyat ang matarik na bundok, kung saan dito sa ibabaw malayang matatanaw ang mga tsokolating burol. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang makadama ng kaunting kaba. Hindi ko maintindihan pero medyo kakaiba ang hatid sa akin ng klima. Magkahalong lamig at init ang nararamdaman ko sa paligid. Maging ang mga huni ng ibon ay parang nananaghoy at umiiyak. Dito sumagi sa isip ko ang mga sinabi ni Mang Oscar. Mukhang tama nga siya. Marami ngang nilalang ang namamahay sa kabundukang ito. Hindi ko lang masiguro kung ilan, pero sigurado akong marami at hindi lang basta-bastang nilalang ang makikita, kundi tsak na may mga kakaibang kakayahan sila na naiiba sa ibang mga nilalang. Dahil sa pagkasabik ng mga kasama ko, ay hindi ko napansin na malayo na pala ang agwat nila sa akin. Tinawag nila ako habang sila'y nakatayo sa isang punong kahoy na nakahandusay at nakaharang sa gitna ng daan. Lumapit naman ako agad upang sabihin sana sa kanila na wag nang tumuloy. Subalit biglang tumakbo si Buboy papaakyat, kaya sinundan namin ito at napilitan kaming akyatin ang matarik na bahagi ng bundok. Sanga-sanga at puro matataas na mga damo ang nagkalat sa paligid. May mapapansing mga kabuti na nakatanim sa mga sulok at ilang dahong nalalagas dahil sa hampas ng hangin. Nagpatuloy kami sa pagsunod kay Buboy na nasa ilang metro na ang layo. Tinawag namin ito, subalit tuloy pa rin sa pagtakbo ang damuho. Tila may hinahabol ito na kung ano. Kinabahan na ako dahil malamang may kung anong elemento na naman ang umaakit sa kanya at sinusubukan siyang iligaw. Pagsapit namin sa gitna ay dito na naglaho sa aming paningin si Buboy. Nawala na ang baboy namin na parang bula. Sinundan namin ang bakas ng mga paa niya, subalit pagkalampas ng 3 puno ay burado na. Dito na kami nagsimulang mataranta at hinanap namin ito sa paligid habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Nasugatan pa ako sa paa dahil sa pagmamadali. Ilang minuto naming hinalughog ang bawat sulok ng gubat, subalit walang bakas ni Buboy ang naiwan. Maging ang babantot na amoy nito ay singbilis ng kidlat na wala. Nakapagtatakang isipin dahil natatanaw pa namin ito kanina, ngunit paglagpas ng mga punong magkakasunod ay bigla na lang siyang naglaho. Saan na ba nagpunta ang punggok na yun? Makita ko lang talaga yun. Talagang makakatikim siya sa akin. Ani Lito. Umakyat pa tayo. Dali. Malamang nasa taas lang yun. Sobrang excited kaya hindi na tayo hinintay. Saad naman ni Rojo. Sandali, iba ang pakiramdam ko. Pigil ko sa kanila. Ano na namang ibig mo sabihin dyan? Pagtataka naman ni Lito. Pero di ako sumagot. Sa halip ay kinausap ko si Agu sa pamamagitan ng isip. Subalit hindi ito tumutugon sa akin. Sinubukan kong tanungin si Amaya pero mukhang out of coverage din ito. Buwisit naman, paano ba ito? Wala na ako ibang maisip na paraan kundi ang bumalik uli kung saan nag-umpisang mawala. Kailangan mahanap siya habang maliwanag pa ang paligid dahil tiyak ikakapahamak niya kapag hindi namin siya nakita agad. Wika ko pa sa aking sarili. Napagkasunduan namin bumalik upang hanapin si Buboy. Habang pabalik kami ay may mga kaluskos kaming naramdaman sa likuran. Natigilan kami sa paghakbang at dahan-dahang napalingon. Sa masukal na bahagi ay makikita ang kakaibang paggalaw ng mga halaman. Tila ba may nagtatago sa likuran nito? Ilang di pa lang ang layo nito sa amin. Hinugod ko sa likod ang punyal. Ilang di pa lang ang layo nito sa amin, kaya sininyasan ko si Lito na gumawi sa kanang bahagi at ako naman ang lalakad sa kabila para harangin ito. Hinugod ko sa likod ang punyal ko at dahan-dahan kami lumapit ni Lito.
Samantala si Rojo naman ay dumampot na lang ng maliit na kahoy upang gawing pamalo. Habang papalapit kami ay napansin kong nanginginig sa kaba si Lito. Halata ang takot nito sa mukha at tila iniisip na baka may mabangis na hayop na bigla na lang bumulaga sa harapan namin. "Mauuna ako, harangin mo siya dyan ha." Mahinang sabi ko kay Lito, ngunit kabado lang ito na tumango. Maliban sa kaluskos, ay may naririnig din kaming tunog mula sa likod ng mayayabong na dahon ng mga halaman. Ngunit ito yung klase ng tunog na bago sa aming pandinig. Dahil dito, nag-alangan tuloy na lumapit si Lito. Mukhang hindi na nito nakayanan ang takot, kaya tumigil ito at humakbang ng papaatras. Hindi ko na ito inintindi at nagpatuloy lang sa paglapit. Habang papalapit ako, ay mas bumibilis ang paggalaw ng halamanan na tila may umuuga sa loob nito. Hinawakan kong mabuti ang punyal at hinanda ang sarili sa anumang mangyayari. Pagkalapit ko ay dahan-dahan kong hinawi ang mga tangkay ng halaman. Ngunit laking gulat ko nang biglang tumalon ang isang maliit na unggoy at sinunggaban ako. Sa sobrang gulat ko ay muntikan ko pa itong masaksak, pero sa kabutihang palad, nailihis ko kaagad ang direksyon ng patalim kaya hindi ko ito tinamaan. "Pambihira! Buwisit kang unggoy ka!" Pagkabuwal ko sa lupa ay napamura ako dahil sa inis. Tinakpan ng unggoy ang mukha ko tapos ginamit ang buntot upang makatalon. Bago makaalis ay nag-iwan pa ito ng mabahong likido sa mukha ko. Nanginig ako sa galit kaya kamuntikan ko na siyang mahagisan ng patalim. Mabuti at napigilan ko rin ang sarili ko. Pero ang kinaiinisan ko talaga ay nagmag-iwan pa ito ng mabahong likido sa mukha ko. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 50. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.